Tayo po ay manalangin. Mapagpala namin, Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sapagkat kayo po ay nasa aming side. Sa pag-aaral po namin ito, kami po inyong gabayan, na huwag po kaming matukso at kami po ay mag-focus sa inyo. Maraming salamat sa pagkakataon ng pagsamba na ito na inyong ginawat sa amin. Ito pong lahat ng dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Happy Sabbath, mga kapatid. At para po sa ating mga bisita na first time, mayroon bang first time ngayon lang naka-attend? Walang first time. Meron, may first time. Thank you po. Ito po yung tinatawag natin na hour of worship or second service sa ibang tawag. Sa Adventist Church po ay buong araw. Sa first part ay pag-aral po ng leksyon. Ito po ay yung homily or mass equivalent sa ating mga kaibigan. Mamayang hapon po naman ay merong programa na facilitated by the youth. Kaya ang tawag noon Adventist Youth. Sila lang yung nag-facilitate. Pero para sa lahat po ang program. Anyway, ngayon po ay ating special community Sabbath. Ang theme po natin ay Growing Together in God's Love. Growing Together in God's Love. Nais ko po kayong imbitahan na buksan ang inyong mga banal na kasulatan sa Efeso 4. Efeso 4, yan pong ating pagtuunan pansin. I want you to understand that in Ephesians chapter 4 was written when Paul was in prison, Sister Zoraida. Nasa prisuhan po siya nung nagsusulat siya. Nung siya ay nasa prisuhan at kanyang sinulat ito. Verse 1, I would like to start in verse 1 in the NIV version. Ang sabi, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of calling that you have received. Ano ang suggestion niya? Ang sabi niya, be completely humble and gentle, be patient, bearing one another in love, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. And that is the suggestion of Paul in order to grow together in God's love. Ang tanong, mga kaibigan, mga kapatid, paano kaya tayo mag-grow in God's love? Paano kaya natin maintindihan ang pag-ibig ng Diyos experientially? Ang sabi ng mga nag-aaral, ang unang paraan na maintindihan natin ang pag-ibig ng Diyos ay sa ating pamilya. Especially the parents stand as God to their children. However, unfortunately, at this time, hindi lahat ng pamilya masasaya. Hindi lahat ng magulang magtuturo sa iyo tungkol sa Diyos. And in fact, may mga magulang na naging abusive pa sa kanilang mga anak. Paano kaya nila matagpuan ang kalunagan tungkol sa pag-ibig ng Diyos? I have a proposal this morning. In order to grow together in God's love, we must understand the nature of God's love expressed in human terms. Please follow me closely. The nature of God's love expressed in human terms. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ng tao ay hindi talaga natin makita ang pag-ibig ng Diyos. Halimbawa, sa isang may relasyon, ang sabi nung isa, natatandaan mo dati, umiiyak ako, ang sabi mo, tama na, nandito lang ako. Pero ngayon, umiiyak pa rin ako, pero ang sabi mo na, tama na, makakalimutan mo rin ako. Ang sakit naman pag ganyan ang relasyon, no? Ganyan ang relasyon ng tao sapagkat merong element of betrayal. But I want to invite you this morning na ang sabi ni Pablo sa ating binasa kanina, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. And peace at this moment is a very expensive commodity. Napakamahal. Kaya mga kapatid, ang sabi rito, ang element na growing in God's love ay merong 6. Una, complete humility. Second, gentleness. Pangatlo, patience. Pang-apat, bearing with one another in love. Pang-lima, intentional effort to keep unity of the Spirit and having bond of peace. Napakarami po niyan, 6. Pero nais ko lang mag-focus sa isa niyan. Pang-apat, bearing with one another in love. Madaling makisama sa taong mahal mo at mahal ka rin. Pero mahirap makisama sa taong ikaw lang ang nagmahal, hindi kanya mahal. At mas lalong mahirap kung ang mahal mo ay may ibang kasama at hindi ikaw yon. So para ating maintindihan, mga kaibigan at mga kapatid,
Ano ba talaga ang pag-ibig ng Diyos expressed in human term? I would like to invite you to consider one book in the Scripture. In the Old Testament, there is a little book composed of 14 chapters, expound in a human experience in relationship, what it means to have the love of God in the context of relationship. It is in the book of Hosea. And I want you to present this morning about the 4 truths about God's love, na kung ating maintindihan ang pag-ibig ng Diyos at ito'y ating maranasan sa ating buhay, somehow it will help us to grow together in God's love. Ang una dyan, mga kapatid, in order for us to appreciate the love of God, we must understand that the love of God, the nature of the love of God is undeserving. And the love of God is necessary for us. Sometimes the love has a painful response. However, it would like to end in the invitation and forgiveness. Dito tayo sa una. The love of God or the nature of the love of God is undeserving. Anong ibig sabihin yan, mga kaibigan? Talagang hindi dapat tayo mahalin ng Diyos nung tayo nagkasala na. Kung titingnan mo ang Hosea chapter 3 verse 1, itong si Hosea, itong kanyang kapanahunan, ang Israel is very prosperous by the time, at kadalasan kung ang Israel ay prosperous, hindi sila sumusunod sa Diyos. Sapagkat very prosperous sila, ang lahat sa kanila ay namumuhay sa pamumuhay na malayo sa Diyos. At hindi na marahil kung ano pang gagawin ng Diyos, lahat na nagawa niya. Hanggang sa nakita ng Diyos na siguro maganda itong i-illustrate sa buhay ng kanilang propeta. At ito, mga kapatid at mga kaibigan, hindi ko lubos maintindihan at nagpapasalamat ako na hindi ako nabuhay sa panahon ni Hosea. Sapagkat kung ako siguro ang church pastor sa panahon na yon, tapos ako ang utusan ng Diyos, malaki-laki siguro ang aming diskusyon. Pero siya inutusan, ang sabi niya din, the Lord said unto me, go, love a woman and adulterous according to the love of the Lord toward the children of Israel who look to other gods. Inutusan ng Diyos yung siya na siyang propeta, sabi, humayo ka. Nakita mo bang nagtatrabaho sa bar na yan, yung sa kanto? Yung kanilang favorite girl? Yan ang gusto kong mapangasawa mo. Pero pag tinignan mo ang libro ng Hosea, ni kailanman hindi siya tumanggi. Hindi siya tumanggi. Na-imagine ko, mga kapatid, na siguro panahon ng gabi, nung sila na mag-asawa na, ang maraming madiskusyon kung si Gomer ba ay naging prostitute after nag-asawa sila or before. But the plain reading of the text would suggest na si Gomer ay prostitute na nung bago sila nagpakasal. May mga panahon na sila ay naging masaya, pero siya ay bumalik sa kanyang kalagayan for whatever reason. In fact, meron silang 3 anak na mga pangalan nag-describe sa kalagayan ng Israel. At ang kanilang pamilya ay tinuturing na isang titingnan, mga kapatid at mga kaibigan, upang maintindihan kung ano ang pag-ibig ng Diyos. And I want you to understand something, whether we like it or not, our family is a beacon of light for others in one way or another. Siguro sa mga panahon ito, ang mga membro ni Hosea, sapagkat siya ay propeta, nakikita si Hosea na talagang gabi na, alauna na madaling araw, naghihintay sa kanto, hinihintay niya kung kailan ba lalabas ang kanyang asawa. Ngunit si Hosea siguro sa panahon yan, sabi niya, buti na lang kapatid nagtanong ka. Ang tanong siguro, paano ka na in love sa isang babaeng prostitute? Sabi siguro ni Hosea, buti kapatid nagtanong ka. Ngayon nalilito na rin ako at nag-iisip, paano kaya ang Diyos na napakabanal ay nag-i-in love pa rin sa mga taong kagaya natin na talagang puspusan ang pagiging swile. It is on the life of Hosea, mga kapatid, na ipinakita ng Diyos na ang kalagayan ng Israel ay napakalayo. At ang sabi ni Hosea, I bought her to me for 15 pieces of silver and from homer of barley and half of barley. And I said unto her, thou shalt abide for me for many days. Thou shalt not play a harlot and thou shalt not be for another man. So I will be also for thee. Sabi niya, binili kita, pumunta ka dito at mamahalin kita, walang pagkulang. At ang ibibigay ko sa iyo lahat ng pangailangan mo, huwag ka lang pumunta sa ibang lalaki. Pero hindi May anak na nga siya, pumunta pa rin. Pero kahit pumunta pa rin si Hosea, lagi pa rin sinusundo ang ibang mga kaibigan at mga kapitbahay ng mga marites. Lagi na lang silang nagchichismis. So mga kapatid dito, makikita mo na si Gomer is undeserving. Ngunit ito ang kanyang pinapakita, hindi lang sa buhay ni Gomer. Pinapakita ito ang kalagayan ng mga tao noong unang panahon mananampalataya. They live in a life that they do not need God. They will not frame their doings to turn unto the God, for the spirit of prostitution in the midst of them, and they have not known the Lord.
Itong mga taong ito na dinescribe, ito rin ang mga tao na tinawagan mismo ng Diyos at pinapakita na sa klang kaligayan, they are not deserving to be loved by God. Kung tutusin mga kaibigan at mga kapatid, nung una pa lang nung nagkasala si Adam at si Eva, we are no longer deserving to be loved by God because we have broken the covenant. We have broken the covenant that was given. At maraming mga taong nag-iisip, grabe, ang lupit naman ng Diyos. Isang pagkakamali lang pinalayas na agad sila. Hindi po. Sapagkat actually, hindi sila pinalayas, kundi sila ay prinotektahan ng Diyos. In fact, in the first place, it was not an act of prohibition, but it was as an act of provision. Yung pagbabawal sa kanilang wag kumain, hindi yun pagbabawal talaga, yun ay pagprotekta. Siguro ang mga magulang makarelate sa akin, nung lumalaki at bata pa ating mga anak, marami tayong hindi pinapagawa sa kanila, huwag kang pumunta sa gabi. Sa mga kaibigan mo, ay hindi hunay. Umuwi ka ng maaga. Umuwi nga, alas 4 ng maling araw. Ang aga na, ha? Ang aga. Pagbabawal ba talaga yun? Hindi. Ano yun? Protection. Nung sila nagkasala, bakit sila pinaalis? Dahil ba ayaw na ng Diyos na sila'y manatili doon? Hindi ho. Sapagkat kung sila'y manatili doon, there is a tendency na kumuha sila sa prutas ng buhay. At pag sila'y nakakain sa ganung kalagayan, they will live eternally in the condition of being a sinner. Kaya ayaw ng Diyos na mangyari yon. Kaya karakaraka, pinaalis sila sapagkat ayaw ng Diyos na silang mabuhay na walang pag-asa. Ganyan ang pag-ibig na isang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kahit ilang bisis ka nagkamali, ay Kanya ka pa rin pinupuntahan at inaamo na ikaw ay lumapit sa Kanya. At sa mga panahong yon, mga kaibigan at mga kapatid, mismo in that moment, God gave His Son right there in the symbol of the sacrifice. And in fact, the book of Revelation is very clear na hindi pa nga nangyari, ibinigay niya na. Sapagkat in His foreknowledge, He knew about it. But the choices determines the effect and the implication or application of the provision. So noon pa lang mga kapatid, ibinigay na ng Diyos. Kaya ang ating tandaan ngayong umaga, our value is based upon God's choosing, not because of our own goodness. Ang kahalagahan natin, mga kaibigan, mga kapatid, sa harap ng Diyos, hindi dahil pinili natin siya, kundi dahil pinili niya tayo at dahil sa kanyang kabutihan, sapagkat kung tayo lang naman talang titingnan, walang kabutihan sa atin because we fall into sin. Amen? Ay, ang kalagayan, mga kapatid, ang sabi ng isa sa malungkot.com, mas masakit kapag ang taong mahal mo ay masaya na sa piling ng iba. Pero kailangan mong ipakita na masaya ka kahit sa loob mo, sana ako na lang siya. Mahirap yung relasyon walang level, di ba, sister? Sumagot ka. Mahirap. Pero hindi ba naisip natin kadalasan yung ating relasyon sa Diyos walang level? Na malilivilan lang kung nandyan sa kahirapan. Pero kung nasa kasaganahan ay para bang sabihin ng Diyos, sana ako na lang nasa isip mo. Total, ako naman nagbigay sa'yo ng hininga. Ako naman nagbigay sa'yo ng katawan. Ako naman nagbigay sa'yo ng panalangin. Pero bakit yung iba ang yung pinaglilingkuran? Sa halip na basahin mo yung Bible na sinulat ko sa'yo, Facebook naman lagi mong binabasa. Number 2, the love of God is necessary. Ang tragedy in the family or in any relationship happens when one believes that he or she is no longer needed, nor he is need of others. Ang pinakamahirap sa relasyon, kung maisip mo lang bigla na baka hindi niya na ako kailangan. Pag nag-decide na lang na hindi na kailangan, ano na lang ang mangyari? Ganon siguro ang nangyari kay Gomer. Sa tingin niya, hindi na. You know, Hosea chapter 7, 1-4 ang sabi, and they consider not in their hearts that I remember all their wickedness. Now their own doing have beset them about thee before my face. They make the king glad with their wickedness and the princes with their lies. They are all adulterers as an oven heated by the baker.
Ito silang lahat daw. Silang lahat. At akalain mo mga kapatid, mga kaibigan, ang mga taong ito, they deliberately chose their own God despite miracles. Ano mga milagro? Sila naman yung mga taong niligtas mula sa Egypt na ang dami pa 10 plagues na witness nila. Tapos sa kanilang paglalakad, mayroong presence of God in a form of fire. Kitang-kita nila paggabi. Pagkaaraw naman naging clouds para hindi sila maluto sa disyerto. Tapos pag nauhaw sila, mayroong tubig na lumabas. Tapos ang ultimatum, hindi na sila makapunta pa sa unahan, hindi rin sila maka-atras kasi nandyan yung mga Ehipto, hindi rin sila makapunta sa gilid, nandyan ang bundok. Binukas ng Diyos ang tubig. At nakita nila yon sa kanilang mga mata mismo. Pero sa ilang sandali, nakalimutan na ang lahat. Ang hirap yung magmahal ka at ibinigay mo ng lahat, pero sinayang niya lang. Bakit? Hindi ka kasi maging sapat sa taong iba ang hinahanap. Biruin mo, sa lahat ng pinakita ng Diyos, nakakalimutan. Nakakalimutan. Sapagkat bakit? No miracle is enough to those who deliberately chose to disobey. Kahit ano palang pangaral, kahit anong milagro, pag ang tao ay talagang susuway talaga yan. Sapagkat pinili niyang sumuway. Pero hindi ba ganyan din tayo ngayon? Kung sila may adultery man noon, tayo meron din ngayon. Kadalasan focus lang sa sarili, kadalasan para lang sa atin, wala nang iba. Iba nga lang ang mga idol natin ngayon. Pero similar pa rin ang ating mga idol, sapagkat ang sabi, there is no God is enough to those who deliberately chose to disobey. At ang marami sa atin, including myself, akala natin yung ating Panginoon ay parang itiim lang. Tingnan natin ang ating mga prayers. Di ba mas marami ang request kaysa pasasalamat? Tapos pag hindi ka pinagbigyan ng Diyos, nagtampo pa. Tapos sabi mo, thy will be done, O Lord. Pero yun sanang long hair ba? Ha? Nanalangin pa tayo, pero in-enumerate na naman natin lahat sa Diyos. Oh, in-enumerate na. Ganun ang buhay, di ba? Point number 2. God's love is not just necessary, it is badly needed. Yan talaga ang kailangan natin ngayon. Paano ka matutong magmahal kung hindi mo nga naintindihan kung paano nagmahal ang Diyos? Paano mo naman mahalin ang Diyos na hindi mo nga nakikita kung ang mga tao nga ay hindi mo kayang mahalin? Pastor, ang hirap kasi magmahal sa taong hindi ka mahal-mahal. Nasubukan nyo na bang ma-inlove sa isang taong hindi talaga kaibig-ibig? Ang hirap naman ng ganun. Pero at night, nag-aral ako sa lesson. Ang sabi ng lesson, hindi ba tayo sa paningin ng Diyos ay talagang pangit tayo sa Kanyang harapan, pero wala tayong ginawang mabuti, lumalapit lang tayo sa Kanya kung sa pangailangan, pero sa panahon ng karanyaan ay atin siyang nakakalimutan. Pero kailangan mga kapatid, maintindihan natin ang pag-ibig ng Diyos ay kailangan sapagkat kung walang pag-ibig, walang buhay. Sapagkat ang totoong buhay ay nabubuhay sa pag-ibig. Kaya ayon to the legal expert, in our Constitution, it was embedded, the love of the country is paramount and necessary. Kaya pag hindi ka in love, unconstitutional yan. Kaya kailangang umibig. Kaya sabi naman ng isa, oo nga pastor, di ba nandyan yan sa commandment, yung love one and another? Love one and another daw. Sabi ko, parang hindi ata yun ang nandyan sa Bible. Pangatlo tayo, God's painful response. Ang sakit kasi ng magmahal, tapos ikaw lang yung nagmamahal. Ano magagawa natin? Kung ilalagay natin sa Diyos, 400 years is slavery itong mga taong ito. 400 years. Tapos kinuha sila ng Diyos. Nung pimili kasi ng Diyos ng nation na magpahayag sa Kanya, hindi niya pinili yung magagaling na nation at mga sikat. Ang pinili niya yung talagang mga taong walang kakwinta-kwinta, kumbaga. Hindi sa itsura, kundi sa kanilang kalagayan. Kaya sila ay iniligtas ng Diyos. Hindi natuto, binigyan ng 40 years na kailangang matuto sila. Tapos nung natuto, hindi pa rin sila nagpatuloy. Nagpatuloy pa rin sa kanilang ginagawa ng mga kasamaan. Kaya ang sabi ng Panginoon, tama na, sobrang napalitan na. Maging leon na ako sa kanila, maging bear na ako sa kanila, sapagkat sobrang sakit na. Ngayon, ang sabi ng Panginoon Jesus,
hindi ko na kaya. Chapter 5, verse 6, they shall go with their flocks, with their herds, to seek the Lord, but they shall not find Him. He hath withdrawn Himself from them. Hindi na kaya. Kahit anong paulit-ulit, hanggang sa He withdraw His presence with them. Yung fire na wala na, yung sa sanctuary na wala na, doon sa temple na wala na, ang akalain mo mga kapatid, hindi ko alam kung naranasan nyo na nung nandyan pa yung tao, hindi mo nabigyan ng halaga, nung nawala na siya, namimiss mo na siya. Di ba may ganyang relasyon? Nung nandyan, parang hindi pinapansin, nung nawala na, hinahanap na. Sapagkat absence can lead us into looking for the presence. Kaya nga ang sabi ni Alfred Lord Tennyson, ang sabi niya, "It's better to have love and loss than never love at all." Pero ang sabi naman ng iba, love is never lost. If not reciprocated, it will flow back and soften and purify the heart. Buti na lang ang Diyos, hindi talaga kagaya natin. Kasi kung ang Diyos siguro kagaya natin, ako, absent help us remember the presence. Kung kailan nawala, doon hinahanap. Hindi ko alam mga kapatid kung sa ating relasyon sa Diyos, maghintay pa ba tayo ng mga kalamidad para tayo lumapit sa Kanya. Pero yan kasi ang kadalasan, bago tayo lumapit sa Diyos, meron ng pangangailangan. Siguro yan ang ano ng Diyos. Sabi, huwag kang kiligin dyan. Alam mo, kung ako lang talagang piliin mo, masaya ka habang buhay. Unfortunately, ang tao hindi laging pinipili ang Diyos. Kaya mga kapatid, ang panawagan ngayon, number 3, God's love is powerful than any pain and loss. Kung sakali man ay isang taong nagkamali ka, hindi binibilang ng Diyos kung ilang bisis ka nagkamali. Ang binibilang ng Diyos kung ilang bisis kang tumugon sa kanyang panawagan sa kabila ng maraming kamalian. Sapagkat sino bang hindi nagkakamali sa mundong ito, di ba? Wala naman. Wala naman. Kaya nga ang Panginoon ang sabi niya, ang aking pag-ibig sa inyo, kaya nga ang Diyos pag siya'y umibig, unconditional. Bakit? Hindi kailangang bumait ka, hindi kailangang maganda ka, hindi kailangang anong itsura mo bago kanya ibigin. Sapagkat ang sabi ng banakasulatan, inibig tayo ng Diyos kahit makasalanan pa tayo. Makasalanan ka matuwid, iniibig ka pa rin ng Diyos sapagkat yun ang kanang nature. Ang kaibahan nga lang, kung hindi ka tumutugon, hindi mo makukuha ang mga benefits. Ganyan ang relasyon. Punta tayo sa pang-apat, God's invitation and forgiveness. Buti na lang mga kapatid, hindi doon natapos ang kwento ng Israel sa Hosea. Hindi doon sa pagtatampo ng Diyos. Kundi dito sa invitation ng Diyos, ang sabi niya, chapter 14, verse 1, the last chapter of the book, O Israel, return unto the Lord thy God, for thou hast fallen by thine iniquity. Sunod, turn with your words and turn to the Lord and say unto Him, take all away all iniquity, and receive us graciously, so we will render the calves of our lips and the sacrifices. Mga kapatid, repentance will bring blessings and healing. Huwag ka nang umasa na ikaw ay gagaling kung hindi ka naman nag-repent. What is the definition of repentance? It is turning away from sin. Gustong-gusto mong mabago, hindi mo naman ginawa. Don't expect healing if you don't repent, because repentance and blessings will provide healing. It is abundance in the Holy Scripture. 1 John 1:9, sabi niya, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. That is a bilateral commitment or contract in the fields of law. Na yan ay kailangan mong mag-confess sapagkat kung hindi ka mag-confess, meron kasiyang denial pa. Kaya ang ating Panginoon ay ready siya, tayo lang ang hindi. Whoever confesses his transgression will not prosper, but he who confess and forsake them will obtain mercy. Iba naman yung forsake lang, confess lang ng confess, pero hindi naman pino-forsake. Dalawa ho yan palagi. True repentance is also forsaking your sin. The Holy Spirit will empower us when we decide to. And Matthew 3 verse 2, ang sabi niya, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Last point, there is no mistake that God cannot take. We just need to repent to experience His love and grace. Amen, mga kapatid? Walang pagkakamali na hindi kaya ng Diyos patawarin. Kailangan lang natin mag-repent, hindi para sa Kanya, kundi para din yan sa atin. Bakit ang repentance, doon mo makatagpo kung talaga bang ayaw mo na sa kasalanan.
Sapagkat kung ayaw mo na sa kasalanan na yan, hindi na siya attractive para sa iyo. Yun ang gusto ng ating Panginoon na makita natin. Bakit? We can only grow together in God's love in a family, church, and community if we understand and experience that God's love is undeserving, that God's love is our greatestness, that God's love is greater than any pain, and God's love always forgive. And when we understand the reality of God's love, when we experience the reality of God's love, brothers and sisters, I want to tell you na sapagkat kung ang pag-ibig ng Diyos ay naranasan natin, hindi natin maipagkaila na ang pag-ibig na ito ay i-share natin sa kapwa sapagkat nag-uumapaw ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon Hesus, huwag mo nang alalahanin pa ang nakaraan, ang mahalaga ay ngayon at ang hinaharap. Kung ano mang inyong nakaraan, mga kapatid, mga kaibigan, huwag nyo nang isipin pa, sapagkat there is only one thing that this past can give us when we learn lesson from it. And whatever your past, the Lord said, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in your struggles. One of my favorite songs sung by Laura Story is about grace. Ang sabi niya, I ask, how many times will you pick me up when I keep letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? You answered, my child, I love you. And as long as you're shaking my face, you wake in the power in my daily sufficient grace. Please recall the deepest moment in your life that you encounter the Lord and appreciate the grace of God. And may the grace of God be upon you because His grace is sufficient. In Jesus' name we pray.